mga kapatid. We must change our mindset. Amen. Because we cannot save both God and money. We must always choose God. Amen. Oh. Kaya mga kapatid, yan, napapatunayan yan sa mga pag-iikapo, sa mga pagkakaloob. Hindi naman agad-agad matututunan mo yan. Pero kung nararamdaman mo na lumalalim ang iyong pag-ibig sa Diyos, huwag mong pigilan ang iyong sarili. Bakit pinipigilan mo ang pag-ibig? Di ba masakit kapag may mahal ka, pinipigilan mong ipakita yung pag-ibig mo? Sarili mo rin ang sinasaktan mo eh. Di ba mga kapatid? Pero kung mahal mo ang Panginoon at hindi mo pigilan ng sarili mo, hindi ka masasaktan. Walang sumbat sa'yo. Bakit? Dahil ginagawa mo yun dahil sa pag-ibig. Amen. Sa ngalan ng pag-ibig, kaya mo yun nagagawa. Purihin ang ating Panginoon. Oh. To God be all the glory. Kaya mga kapatid, we must keep our lives free from the love of money. Hebrews 13:5. Bakit po? Sabi kasi ng Panginoon, hindi kita pababayaan. Amen. Hindi kita pagkukulang. Amen. Praise the Lord. Tignan nyo, napakaliwanag. Kumbaga ang Diyos, tinitignan niya lang kung tayo tapat sa ganitong bahagi. If we are faithful in this area of our lives. Tignan nyo, sabi ng talata, iwasan ninyo ang pagiging sakim sa salapi. Maging kontento kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi ko kayo iiwan o pababayaan man. Lord. Pero ang tao, dahil sa pera, iniiwan at pinapabayaan ang Diyos. Mga kapatid, ganito tayo noon. Tunay. Buti na lang, binabago tayo ng Panginoon. Kaya ang pangako wala sa pera. Ang pangako nasa Panginoon. Amen. Sabi ba ng pera mo, hindi kita iiwan. Hindi kita pagkukulangin. Hindi kita pababayaan. Pinangako ba sa'yo ng pera mo yan para piliin mo ang pera kaysa sa Diyos? Mga kapatid, sabi nga sa pelikula, ang pera ko nauubos. Ano bang movie yun? Ang pera nauubos yan. Pero ang Diyos hindi. Amen? Kaya anong sabi niya? Hindi ko kayo iiwan o pababayaan man. Praise the Lord. O, kaya mga kapatid, huwag nating kakalimutan ang Diyos. Ako natutuwa sa biyaya ng Panginoon. Ang daming mga kapatid na lumalapit. Glory to God. At ang sabi, padedicate po ng sasakyan, padedicate po ng bahay, padedicate po. Sabi ko, Lord, thank you so much. Because you are blessing the brethren. Praise the Lord. Pagpapala ng Diyos yan eh. Bakit po? Dahil lumalago kayo sa pag-ibig sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. Kaya nakakatuwa, nangyayari itong salita ng Panginoon eh. Hindi ko kayo iiwan. Sa panahon na kayo'y gipit, hindi ko kayo pababayaan. At yan ay nagliliwanag at nagdidilat na katotohanan. Tunay. Amen. Yan ay nagdudumilat na katotohanan yan. Pambihira. Purihin natin ang Panginoon. To God be the glory. Kung ipapasulat siguro ng Panginoon sa papel, sige nga, patunayan mo nga, pinabayaan kita. Patunayan mo nga na iniwan kita, isulat mo sa papel lahat ng mga dahilan mo. Mga kapatid, I know for sure, mas maraming maisusulat ka kung ano ang kabutihang ginawa ng Diyos sa iyo. To God be the glory. Amen. Kaya we must have this labor of love. Kaya sabi dito in Ephesians 6:7-8, serve with goodwill. Maglingkod. Amen? Maglingkod kayo ng may mabuting kalooban
na para bang ang Panginoon mismo ang pinaglilingkuran nyo at hindi ang tao. Tunay. Kapag mahal mo ang Panginoon, kahit tisod ka sa iyong kapatid, maglilingkod ka pa rin sa Panginoon. Tunay. Niisip ko ano bang kasalanan ng Panginoon? Tunay nga naman. Siguro, manginginig tayo pag narinig natin ang boses ng Panginoon. Ano bang kasalanan ko sa iyo, Brad? Sis, bakit pati ako dinadamay-damay mo dyan sa init ng ulo mo? Mga kapatid, kung siguro marinig lang natin ang Panginoon, mahihiya talaga tayo. Ay, tunay yan. Pero tignan niyo po, alalahanin yung gagantimpalain ng Panginoon ang bawat isa ayon sa ginawa niyang mabuti, maging alipin man siya o hindi. Praise the Lord. Kaya anong gagawin natin? Maglingkod tayo na hindi ang tao ang pinaglilingkuran. Dahil kapag tao ang yung pinaglingkuran, kapag tisod ka sa tao, hindi ka na maglilingkod. Tunay. Amen? Kahit anong nakikita mo dyan na maganda, hindi ka na maglilingkod dahil sa tao ka naglingkod. Pero kapag sa Diyos ka naglilingkod, kahit makakita ka ng di maganda, tuloy-tuloy ka talaga. Amen. Dahil sa Diyos ka sumampalataya. Amen. Amen, mga kapatid? At sa anumang paglilingkod na ating gagawin, iisipin natin lagi, ay gagawin ko to dahil utos ito ni Pastor. Maganda naman, may ganun kang kamalayan. Pero mas manaig lalo sa iyong puso't isip, ay gagawin ko to dahil para sa Diyos. Amen. Amen, mga kapatid? Dahil kapag Diyos ang iyong basihan, if God is your standard, hindi mo hahayaan na mawala ka sa paglilingkod. Amen. Praise the Lord. Pangatlo at panghuli, enduring hope. Magkaroon tayo ng pag-asa lagi na may pagtitiis. Bakit kailangan ng pag-asa? Ang pag-asa, the hope is our compelling drive para tayo manatiling naghihintay at nagpupuyat. Di ba mga kapatid? Tanong ko lang, bakit kayo nagtatrabaho? Dahil namamag-asa kayo, na kinsena, susweldo kayo. Di ba mga kapatid? Huwag kang mamamag-asa na ikaw ay magsisweldo kung hindi ka nagtatrabaho. Bagamat ang New Zealand, ang daming mga subsidies and government assistance. Right, mga kapatid? Pero tayo, yamang tayo naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon, itong pag-asa mo na mayroon ka sa pagbabalik ng Panginoon, yan ang mag-aakay sa'yo para ikaw ay patuloy na gumawa. Amen. Maglingkod, magpuyat, maghintay. Amen. Magtiis, makipagbaka, makipagkaisa. Lahat na. Mga kapatid, hindi ba? Dahil nga, ang sinisigaw ng ating puso, darating na ang Panginoon. Kaya mga kapatid, kung ang Panginoon wala sa buhay natin ngayon, kung tayo wala tayong pananampalataya, wala tayong pag-asang ganito, wala tayo sa paglilingkod. Pero dahil alam natin, babalik muli siya. Kahit anong sakit, kahit anong sakit at sakit, tuloy-tuloy ka dahil tinitignan mo yung pag-asang mayroon ka. Blessed hope. Purihin ang ating Panginoon. This provides strength and perseverance through the trials that we face. Huwag nating kakalimutan, babalik ang Panginoon. At hindi lang siya babalik, madali siyang babalik. Kakaunting panahon na lang, babalik na siya, mga kapatid. Kaya dapat lalong higit ngayon, tayo'y maglilingkod ng patuloy. Amen, mga kapatid? Oh. Kaya, we must have or show the same diligence to the very end. Hebrews 6:11 hanggang 12. Kung ano ka noon nang ikay nakasampalataya na, yung ningas na mayroon ka, yung sipag na mayroon ka, dapat pareho pa din yan.
Kung hindi man pareho, dapat mas pa kung ano ang dati. Amen? Nais namin patuloy na maging masigasig ang bawat isa sa inyo sa pag-asa nyo sa Diyos hanggang sa wakas para makamtan ninyo ang inaasahan ninyo. Sabi sa verse 12, to God be the glory, huwag kayong maging tamad sa halip, tularan ninyo ang mga tao na tumatanggap ng mga ipinangako ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya nila at pagtitiis. Gusto mo, huwag kang mawala sa agos. Huwag kang aalis sa iglesia. Amen. Kasi sa iglesia, ang iglesia tuloy-tuloy yan nagagawa. Pero, tignan nyo, itry nyo lang. Ay, huwag nyo nang itry. Isipin nyo na lang ito. 1 month ka wag maglingkod, mawawala ka sa flow. Tunay. Mawawala ka sa agos. Tunay. Mawawala yung pag-ibig mo sa Diyos, yung ningas mo, yung pagtatapat mo, yung kamalayan mo, yung damdamin mo kapag ikay nakakagawa ng mali. Mawawala lahat yun. Mamamanhid ang puso mo at isip mo na kahit ikaw ay nakagagawa ng mga bagay na labag sa Diyos, parang walang sumbat sa'yo. Kaya mga kapatid, paano tayo mapapaalalahanan kapag mayroon kang nakikita at naririnig? Kaya kapag nakita mo ang iyong kapatid o ang iyong mga kapatid talagang naglilingkod, pati ikaw mahahawa ka talaga. Pero kapag ikaw lumabas ka ng iglesia, sabi mo, papahinga ka muna, yung mga kasama mo na hindi naglilingkod, magiging ganun ka rin. Totoo yan. When I was young, I was studying nursing in university. Nakita ko ang sarili ko, parang nawala din ako sa paglilingkod eh. Diba? Dahil ang pag-aaral, napaka-busy. You know, ang daming mga assignment, mga return demonstration, may mga thesis pa, kung ano-ano, etc. May placement ka pa. Minsan, tatamaan pa ng linggo, yung placement mo. Di mo naman sinasadya, pero minsan talagang ang diablo gumagawa. Parang nakita ko ang sarili ko, hindi ako natatakot gumawa ng masama nung panahon na yun. Dahil nga, yung mga kasama ko, puro kasamaan din ang ginagawa. Kaya kapag ikaw lumabas sa iglesia, wala ka nang makikitang batayan. Wala kang makikitang mabuting halimbawa sa labas. Nasa loob lang. Kaya tignan nyo ang sabi dito, tularan ninyo ang mga tao na tumatanggap ng mga ipinangako ng Diyos. Sino po ito? Ang iglesia. Ang mga mananampalataya. Tignan nyo ang mahal na apostol, kabi-kabilaan. Ngayon, nasa Japan na siya. Pagkatapos ng Japan, parang magpapa-Amerika siya para sa home free. Kung di ako nagkakamali, o sa Canada muna. And then America, and then balik ng Pinas. Sana makadaan siya dito sa New Zealand. Kaya mga kapatid, tularan natin ang mga tao o mga kapatid na nasa iglesia. Kaya pag di na natin nakikita ang mga kapatid, hindi na natin magagawa itong mamag-asa. Kasi yung pag-asa mo, magiging kamukha ng pag-asa ng mundo. Mapapalitan yung takbo ng isip mo, di na kamukha nung dati. Amen? Kaya mga kapatid, o kaya bukas, naanyayahan ko po kayo. 10 o'clock, Sunday School, combined worship. 11 o'clock, worship. Amen? Amen. Kapag di ka nadalo, ang daming bagay na hindi mo nagaganap. Kahapon, nagbubulay-bulay ako eh. Kapag ang isang mananampalataya, hindi yan nakadalo ng linggo. Hindi mo nagagawa yung Acts 2:42. Paano ka titibay? Ano ang Acts 2:42? Magsipanatiling matibay sa mga turo ng apostol. Paano ka makakapakinig? Wala ka nga. Amen?
Siyempre, kung wala ka, ibig sabihin, wala ka sa pagtitipon. Dahil wala ka sa pagtitipon, wala kang naririnig na mga pagtuturo. Dahil wala ka sa pagtitipon, hindi ka makakabahagi sa Holy Communion. Kapag wala ka sa Holy Communion o sa pagtitipon, hindi ka rin makakapanalangin. Kasi di ba awitan, luluhod ka. Dun sa pagluhod mo, dun ka hihingi ka ng kapatawaran. Paano ka makakahingi ng kapatawaran? Kung dun sa dako na kung saan inaasahan ka ng Diyos, ikay wala. Di ba mga kapatid? Ang dami talagang hindi nagagawa. Paano pa? Hindi ka nakakapag-ikapo. Hindi ka nakapagkakaloob. Sabi sa Malakias 3:8, ninanakawan niyo baga ako? Sa paanong paraan ikay aming ninanakawan? Sa ikapu at mga handog. Kapag ikaw ay nag-ikapu at walang handog, ang sabi ng salita ng Diyos, ninanakawan niyo ba ako? Kapag ikaw ay may handog at walang ikapu, ang sabi ng salita ng Diyos, ninanakawan niyo ba ako? Paano kung wala ka ng ikapu, wala ka bang handog? Hindi natanong yan. Talagang ninanakawan natin ang Diyos. Ang dami talaga nating nalalaba, mga kapatid. Kaya, bukas sikapin natin, makapanambahan tayo sa Diyos. Sa dako na Kanyang pinili. Purihin ang ating Panginoon. Kaya kapag makita mo, tayo mga magkakapatid, yan, mabubuhayan yung pag-asa mo. Mahihimasmasan kang muli. Totoo yan, di po ba? Aminin natin, di ba? Kapag napapatagal yung di natin pagdalo, sabi ko nga, ito ako mismo, karanasan ko to. Karanasan ko to mismo. Yung hindi ka nadadalo, nako, nanlalamig ka talaga. Mararamdaman mo yung kaluluwa mo nanlulumo. Umapayat. Talaga, totoo yan. Pero kapag yung paa mo, matapak mo yan sa dakong pinili ng Diyos, nako, sa pagtapak mo pa lang, lumalakas ka na. Di ba mga kapatid, yung isipin mo pa lang, nadadalo ako doon sa bahay ng Diyos. Iisipin mo pa lang, lumalakas ka na. Paano pag yung panyapak mo pa, nadala mo ba? Mararamdaman mo, ang espiritu talaga nabubuhay muli Bagamat di naman namamatay ang espiritu. Pero nabubuhayan yung loob mo. Di ba mga kapatid? Kaya, we must have this hope. While we must have this hope, we must also endure. Luke 12:35, bihisan natin ang ating sarili sa mga paglilingkod. Sapagkat yan, Luke 12:35, sinabi pa ni Jesus sa kanila, maging handa kayo palagi sa pagbabalik ng inyong Panginoon. Katulad ng mga aliping naghihintay sa pag-uwi ng kanilang amo mula sa kasalan, nakahanda sila at nakasindi ang mga ilawan nila upang sa pagdating at pagkatok ng amo nila ay mabubuksan nila agad ang pinto. Kaya mga kapatid, ano pong sabi? Maging handa kayo palagi sa pagbabalik ng Panginoon. Ito ay kung ang pag-asa na mayroon tayo ay ating panghahawakan. Purihin ang ating Panginoon. At ano ang pangako ng ating Panginoon? To God be the glory. Sabi sa 2 Corinthians 9 verse 8, papasaganain ka ng Diyos upang ikaw ay patuloy na makagawa ng mabuti. At magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo ang higit pa sa inyong mga pangangailangan para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay at lagi ninyong matutulungan ang iba. Kaya pala ng Diyos ibigay ang ating pangangailangan higit pa sa ating inaasahan. Kaya kapag tayo pinasasagana, ibig sabihin, nais ng Diyos, maglingkod kang lalo.
Masama yung kailan ka pinasagana. Doon ka hindi naglingkod. Mga kapatid, hindi ko mahanap ang eksaktong salita. Pero bilang tao na lang, parang hindi matanggap ng puso natin ng mga mananampalataya na kung kailan tayo pinasasagana, ay doon natin pinagwawalang bahala ang Diyos. Diba? Parang bilang tao, saan ang pagiging makatao mo? Diba mga kapatid? Sa pagiging alagad ng Diyos, saan mo napapatunayan ang pagiging makadiyos mo? Na sa panahon ng kasaganaan, pinababayaan mo ang Diyos. Tunay. Di ba mga kapatid? Pero ang sabi nga ng salita ng Diyos, ibibigay ng Diyos ang lahat ng iyong pangangailangan higit pa. Praise the Lord. Kaya kapag tayo'y pinasasaganang higit ng Diyos, sumagana tayong lalo sa paglilingkod. Amen. Yan ang dahilan bakit ibinigay ng Diyos sa'yo yan. Tunay. Praise the Lord. Para maipaglingkod mo yung kasaganaang ibinigay niya sa'yo. Dahil kung hindi, kukunin niya ulit yan sa'yo. Kung yan ang magiging dahilan para hindi ka maglingkod, aagawin niyang muli sa'yo yan. Kayang gawin ng Diyos yan. Mga kapatid, sa isang iglap, kayang kunin ng Diyos yan. Pero, salamat sa Diyos, habang naman tayo naglilingkod, hindi niya tayo pagkukulangin. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating Panginoon. These are the foundational Christian virtues. Ama namin Diyos, ang iyong mga salita ay liwanag sa madilim naming nakaraan. Amen. Ito ay liwanag sa bawat landasin namin sa pananampalataya. Salamat po sapagkat hindi ka namin masisisi dahil kailan may di ka nagkulang sa iyong mga payo. Hindi ka nagkulang sa iyong mga salita, O Diyos. Amen. Nariyan ang iyong mga gabay na salita upang kami ay lagi mong masumpungan sa iyong banal na kalooban. Dalangin namin ngayon ng mga salitang naihasik sa aming mga puso. Ito'y lalong higit na magpataba sa lupang ito, sa pusong ito na ipinagkaloob mo. Ito ay lumalim. Ito ay tumubo at magbunga. Ito ay magbunga ng patuloy na paglilingkod sa pananampalataya. May this bear fruit of labor of love and also enduring hope. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin ngayon. Sa iyo ang kapurihan at kalwalhatian. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. To God be all the glory.